Alam niyo ba na sa bansang Uganda ay matatagpuan ang tinaguriang World Most Fertile Woman? Si Mariam Nabatanzi Paberie o mas kilalang Mother Uganda, isang Ugandan at kilala na nagsilang ng 44 na anak. Noong April 2023, ang kanyang panganay na anak ay nagkakaedad na ng 28 taong gulang at ang bunso naman ay 6 na taon. Isa siyang single mom na inabandona ng kanyang asawa taong 2015 dahil ayon sa balita ay natakot daw ito sa responsibilidad na suportahan ang napakaraming bata. Ang kanyang panganay na anak ay isinilang niya nung nasa 13 taon pa lamang siya at sa edad na 36 ay nagsilang ng kabuong 44 na anak si Mariam. 3 pares ng quadruplets, 4 na pares ng triplets at 6 na pares ng kambal at kabuang nanganak ng 15 kapanganakan. Ang sanhi ng napakaraming anak ay dahil sa isang bihirang genetic condition na nagdudulot ng hyperovulation dahil sa enlarged ovaries ni Mariam. Tara, samahan niyo ako at alamin natin ang kwento ng The World's Most Fertile Woman. Ipinanganak si Mariam taong 1980. 6 sila magkakapatid at siyang bunso. Iniwan ng kanyang ama ang kanilang ina matapos siyang ipinanganak at naiwan silang magkakapatid sa pangangalaga ng kanilang ama. Matapos lamang ilang araw ay nagdala ulit ng panibagong babae ang kanyang ama matapos umalis ang kanilang ina. Ayaw sa kanila ng kanilang stepmom. Naging malupit ito sa kanila at hindi sila pinapakain. At umabot pa sa puntong pinatay niyang lahat ng kanyang kapatid at tanging si Mariam lamang ang nakaligtas. Si Mariam ay sa pilitang ipinakasal sa isang 40 taong gulang na bayolenteng lalaki taong 1993. May 4 na asawa ng lalaki at panglima si Mariam. Una siyang naging ina taong 1994 at ang kanyang naging panganay ay kambal, kasunod doon ay triplets taong 1996 naman. Pagkatapos noon inanganak naman siya ng quadruplets makalipas lamang ng 1 taon at 7 buwan. Hindi niya pinansin ang dami ng kanyang mga anak dahil ayon sa kanya, ang kanyang ama ay mayroong 45 mga anak sa magkakaibang babae at lahat ng yon ay ipinanganak ng quintuplets, quadruplets, triplets at kambal. Sa Uganda ay may mga komunidad pa na sinusunod pa ang dating tradisyon ng maagang child marriages, kung saan ang mga batang babae ay binibigay sa isang matandang lalaki kapalit ng dowry at kadalasang ibinibigay ay mga baka. Sa edad ng 23 ay mayroon na siyang 25 mga anak, ngunit pinayuhan na ipagpatuloy ang panganganak dahil makakatulong ito na mabawasan ang karagdagang fertility. Dahil ang mga babae may kaparehong kondisyon kay Mariam, ang pag-iwas sa pagbubuntis ay maaring magdulot ng health issues. Ayon sa gynecologist ni Mariam, pagkatapos nitong manganak sa pinakahuling kambal niya ay sumailalim na ito sa tubal ligation para hindi na siya mabuntis pa ulit. At isa sa kambal na huli niyang ipinanganak ay binawian pa ng buhay dahil sa komplikasyon. At yun ang pinakaunang namatay niyang anak. Matapos manganak ni Mariam ng 42 ay iniwan siya ng kanyang asawa dahil sa hindi kayang suportahan ang napakaraming anak. Ang hindi niya alam ay buntis pa pala siya ng kambal. Ibinenta pa ng lalaki ang kanilang bahay kung saan nakatira si Mariam at ang mga anak nito, kaya doon sila tumira sa kanyang lola na kalaunan ay namatay din. Nabubuhay sila sa pamamagitan ng donasyon gaya ng pagkain, higaan at iba pang mga pangangailangan. Nagtrabaho si Mariam bilang part-time na mananahe, herbalista at hairdresser. Halos umaasa na lang sila sa donasyon dahil nga iniwan siya ng kanyang asawa at ang kanyang kita hindi rin sapat para pakainin ang lahat ng kanyang mga anak. Ayon sa balita, ang tinitirhan nila ay 5 magkakadikit na bahay. Sira-sira ang mga bubong at meron itong 15 kwarto, at sala at kusina at walang upuan at lamesa. 9 sa mga kwarto ay walang higaan at madumi pang sahig. At ang 6 pang mga kwarto ay merong mga bunk beds at iba doon ay halos sira na din. Umaasa si Mariam na sana ay may makatulong at may makapagbigay sa kanila ng $1,400 para mabayaran nila ang balanse ng complex kung saan sila kasalukuyang nakatira. Umaasa din ito na makabili ng yero para mapalitan ang mga butas nilang bubong, makapagpagawa ng 25 pang dagdag na bunk beds para magkaroon ng tig-iisang higaan ang mga anak niya at hindi sila siksikan. Maraming plano si Mariam sa kanilang pamilya at umaasang darating ang panahon na magkaroon sila ng sariling negosyo na pagkakitaan nila mag-ina. Dahil sa YouTube at sa social media ay kumalat ang kwento ni Mariam
Kaya maraming vlogger ang interesadong malaman ang kanyang buhay at handang tumulong. May mga vlogger na tumulong na pinaayos ang kanyang bahay. Binigyan sila ng mga mattress, pagkain at iba pang pangangailangan nila. Hanggang ngayon ay marami pa ring tulong na natatanggap si Mariam at salamat na rin sa mga vlogger na nag-open ng kanyang buhay sa social media. Sa ngayon ay maayos na ang kanilang bahay, mayroon na silang maganda at komportabling higaan at may sapat na ang pagkain araw-araw.